10 sa aking mga kasamahang doktor ang gumamit ng sabon na ito at lahat sila ay nagulat. Ito ay isang sabon na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 70 piso na mabibili sa mga supermarket. Magandang araw po. Ako si Dr. Rodrigo Lim, isang dermatologist na may 30 taon ng karanasan sa propesyon. 3 taon na ang nakalipas, hindi sinasadyang nabasa ko ang isang scientific paper. Ito ay isang pag-aaral tungkol sa isang sangkap sa sabon na may epekto laban sa pagkalagas ng buhok. Nag-aalinlangan man ibinahagi ko ito sa isa sa aking mga pasyente. Siya si Aling Lita, isang 72 taong gulang na lola mula sa Caloocan City. 15 taon na siyang sumasailalim sa treatment para sa hair loss pero halos walang pagbabago. Sinabi ko sa kanya, Lola, subukan po ninyong bilhin ang sabon na ito sa supermarket at gamitin ayon sa paraan na ituturo ko sa inyo. Pagkalipas ng 3 buwan nang bumalik si Aling Lita, hindi ako makapaniwala. Ang kanyang anit na dati kitang-kita na ay napuno ng makapal at maitim na buhok. Sabi niya, Doktor, sinunod ko po ang sinabi ninyo at sa unang buwan pa lang ganito na ang naging resulta. Sa halagang 70 piso lang. Agad ko itong ibinahagi sa mahigit 30 pa sa aking mga pasyente. Pagkatapos ng 3 buwan, 28 sa 30 pasyente ang nakita ng magandang resulta. Nang araw na iyon, ipinost ko ang resulta sa group chat ng aming batch noong medical school. Lahat ng 10 kasamahan ko ay iisa ang reaksyon. Totoo ba yan? Susubukan ko rin yan sa mga pasyente ko. Pagkalipas ng 3 buwan, lahat sila ay tumawag sa akin, gulat na gulat. Pare, epektibo rin sa mga pasyente ko. Bakit ngayon lang natin nalaman to? Simple lang ang dahilan. Hindi ito kailanman ipinaalam ng mga kumpanya ng gamot at produktong pampaganda. Kailangan nila magbenta ng shampoo para sa hair loss na nagkakahalaga ng 1,200 piso kada buwan. Sino pa ang bibili noon? Kung malalaman ng lahat na mas epektibo ang isang sabon na 70 piso lang. Kung panonoorin ninyo ang video na ito, hanggang sa dulo, sa halagang 70 piso lamang, magiging napakakapal ng inyong buhok at tatanungin, kayo ng lahat kung ano ang inyong sikreto. Sasabihin ko sa inyo ang eksaktong pangalan ng produkto at ang 5 paraan ng paggamit na dapat ninyong sundin. Kung hindi ninyo gagawin ang pangatlong hakbang, maaaring masira pa ang inyong anit. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kung problema ninyo ngayon ang pagnipis ng inyong buhok, paki-comment po ng numerong 1 sa ibaba. Sige, simulan na natin. Mga kaibigan, mayroon tayong isang paniniwala na matagal na nating pinanghahawakan. Kapag nalalagas ang buhok, kailangan daw alisin ang langis sa anit. Kaya naman gumagamit tayo ng mga shampoo para sa hair loss. Ngunit ito po ay isang malaking pagkakamali. Kapag tumuntong tayo sa edad na 60, may nangyayari sa ating anit. Ang produksyon ng langis ay nababawasan ng kalahati. Nung kabataan natin, nakakapag-produce tayo ng halos 1 kutsarang langis sa isang araw pero pagsapit ng 60 kalahating kutsara na lang. Kaya naman hindi natin dapat alisin ang langis. Sa halip, kailangan natin itong panatilihing moisturized at protektado. Ang isang bote ng hair loss shampoo ay nagkakahalaga ng 1,200 piso. Kung isang bote ang nauubos ninyo kada buwan, gagastos kayo ng 14,400 piso sa isang taon. Katumbas na po iyan ng pagkain sa karinderya ng 120 beses. Sa loob ng 10 taon, aabot ito sa 144,000 piso, katumbas na ng 1 taong tuition fee ng inyong apo. Pero alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng mamahaling shampoo na yon? Tinatanggal nito ang langis. Ang kailangan ng mga taong lampas 90 anyos ay moisture, pero patuloy lang nating tinatanggal ang langis. Para lang itong isang tuyong halaman na hindi dinidiligan at lalo pang tinutuyo ang lupa. Gaya ng nabanggit ko, nagsagawa ako ng eksperimento sa 120 na tao sa loob ng 6 na buwan. Ang kalahati, 60 sa kanila ay gumamit ng hair loss shampoo. Pagkatapos ng 3 buwan sa bawat 10 hibla ng buhok, 1 ang bagong tumubo. Ngunit ang natitirang 60 ay gumamit ng sabon na ito. Pagkatapos ng 3 buwan, sa bawat 10 hibla ng buhok, 2 ang bagong tumubo. Doble po ang pagkakaiba. Pero ang presyo ay 20 beses na mas mahal. Bakit may ganitong pagkakaiba? Ang sikreto ay nasa antas ng irritation. Kapag gumagamit tayo ng ordinaryong sabon sa buhok, nakakaramdam tayo ng hapdi sa anit. Ito ay dahil masyadong matapang ang sabon. Para kang nagpahid ng sili sa balat
Ang hair loss shampoo ay hindi kasing hapdi ng ordinaryong sabon pero medyo matapang pa rin ito para sa ating anit. Ang araw-araw na paggamit nito ay patuloy na nagdudulot ng iritasyon sa anit. Ngunit ang sabon na natuklasan ko ay may kaparehong pH level ng ating anit. Wala itong iritasyon. Para ka lang naghugas ng buhok gamit ang tubig. Bukod dito, ang sabon na ito ay may sangkap na pampakinis at pampalambot na bumubuo sa 1,000 port ng kabuuan nito. Sa isang piraso ng sabon, halos isang daliri ang katumbas ng purong moisturizing ingredients. Ang hair loss shampoo ay meron lamang 1,010, 2.5 beses ang pagkakaiba. Kaya naman para sa mga lampasig sa anyos, mas maganda ang sabon na ito. Sige po, ngayon ay sasabihin ko na ang sagot. Ito po ay ang Dove soap na mabibili sa mga supermarket. Nakasulat ang salitang Dove na may asul na letra sa puting pakete. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 70 piso. Ngayong alam nyo na ang sagot, pupunta na ba kayo agad sa supermarket para bumili? Wag po muna. Kung gagamitin nyo lang ito, basta-basta 99 sa 100 katao ang mabibigo. Dahil may tamang paraan ng paggamit ito. May 5 bagay na kailangan ninyong sundin. Lalo na ang pangatlong hakbang. Kung hindi ninyo ito susundin, maaaring masira ang inyong anit. Totoo po ito. Meron akong 3 pasyente na nakaranas nito. Ang unang pinakamahalaga, pang-5, temperatura ng tubig. Mahilig po ba kayo sa mainit na tubig kapag naliligo? Masarap sa pakiramdam, di ba? Pero kapag maghuhugas ng buhok, wag na wag kayong gagamit ng mainit na tubig. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng mainit na tubig sa ating anit? Niluluto nito ang anit natin. Para lang kayo nagpapakulo ng itlog. Kapag inilagay ang itlog sa mainit na tubig, tumitigas ang pula nito, di ba? Ganoon din ang nangyayari sa ating anit. Pagsapit ng edad 60, numinipis ang ating anit. Nung bata pa tayo, kasing kapal ito ng 2 piraso ng papel, pero sa pagtanda, nagiging kasing nipis na lang ito ng 1 piraso. Kaya mas madali itong maapektuhan ng mainit na tubig. Mayroon akong pasyente si Mang Carlos, 68 taong gulang mula sa Cebu City. Bumili siya ng Dove soap ayon sa sinabi ko. Pero pagkatapos ng 2 linggo, bumalik siya. Dok, parang walang epekto. Lalo pang ang nalalagas ang buhok ko. Tinanong ko siya, Mang Carlos, anong temperatura po ng tubig ang ginagamit ninyo? Mainit na tubig. Masarap kasi sa pakiramdam. Kaya sinabi ko sa kanya, Mang Carlos, subukan ninyong gumamit ng maligamgam na tubig. Yung tama lang ang init kapag idinampi sa pulsuhan. Pagkatapos ng 2 linggo, bumalik si Mang Carlos na may ibang-iba ng itsura. Dok, temperatura lang ng tubig ang binago ko pero hindi na nalalagas ang buhok ko. Ang galing. Tinatanggal ng mainit na tubig ang lahat ng protective oil layer sa ating anit. Dahil dito, nagiging exposed ang anit. Para kang lumabas ng bahay nang walang damit sa isang malamig na araw. Kaya kailangan nating gumamit ng maligamgam na tubig. Kung sa temperatura nasa 35 hanggang 38 degrees Celsius ito. Halos kapareho ng temperatura ng ating katawan. Kapag idinampi ninyo ang tubig sa loob ng inyong pulsuhan at medyo mainit ito, tama na yon. Kung nakakapaso masyadong mainit, ang temperatura ng tubig mula sa gripo tuwing tag-init, ganoon lang. Sa totoo lang, hindi naman mahirap ang temperatura ng tubig. Masasanay din kayo kaagad. Ngunit mga kaibigan, mula sa pang-4 na hakbang, kailangan ninyong mag-ingat. Kung hindi ninyo ito susundin, kahit gaano kaganda ang sabon na gamitin ninyo, wala itong silbi. Mananatili ang sabon sa anit at babarahan nito ang mga pores. Mayroon akong 5 pasyente na nagkaroon ng pulang pantal sa anit dahil hindi nila sinunod ang pang-4 na hakbang. Hindi raw sila makatulog sa gabi dahil sa kati. Kaya wag ninyong kalilimutan ang pang-4. Pang-4, pagbabad sa tubig. Isipin ninyo, kapag naglalaba kayo, kapag sobrang dumi ng damit, inilalagay nyo ba agad sa washing machine? Hindi. Di ba? Ibababad nyo muna sa tubig. Ganun din sa ating buhok. Pagsapit ng edad 60, dumarami ang dead skin cells sa anit. Alam nyo ba kung gaano karaming dead skin cells ang nabubuo sa isang araw? Kasindami ng 100 butil ng bigas? Hindi lang natin nakikita kaya hindi natin alam. Ang mga dead skin cells na ito ay dumidikit ng mahigpit na parang langib. Hindi ito matanggal na parang idinikit ng glue. Pero ano ang karaniwang ginagawa natin? Basa lang ng konti sa buhok tapos sabon agad, di ba? Sa ganoong paraan, hindi natatanggal ang dead skin cells. Dumadaan lang ang sabon sa ibabaw nito.
Samantalang ang totoong dumi ay nasa ilalim ng dead skin cells. Para lang itong pagkayod ng tutong sa isang tuyong kawali gamit ang scrubber. Kailangan muna itong ibabad sa tubig para madaling matanggal, di ba? Kaya kailangan muna nating ibabad ang ating anit. Kailangan nating basain ang ating anit ng maligamgam na tubig sa loob ng hindi bababa sa 1 minuto, kung maaari ay 1 minuto at kalahati. Nag-eksperimento ako. Hinati ko ang 50 pasyente sa 2 grupo. Ang unang grupo, 25 na tao, ay nagbasa ng buhok sa loob ng 10 segundo bago magsabon. Ang pangalawang grupo, 25 na tao, ay nagbabad ng buhok sa tubig sa loob ng 1 minuto at kalahati bago magsabon. Pagkatapos ng 3 buwan, ano sa tingin niyong resulta? Sa unang grupo, 5 lang sa 25 ang nakakita ng epekto. 1 sa bawat 5 tao. Pero sa pangalawang grupo, 20-25 ang nakakita ng epekto. Halos lahat. Ano ang pagkakaiba ang pagbabad? Meron akong pasyente, si Nanay Elena, 74 taong gulang, mula sa Davao City. Bumili siya ng Dove soap ayon sa sinabi ko. Ginamit din niya ang tamang temperatura ng tubig. Pero pagkatapos ng 1 buwan, wala pa ring epekto. Dok, ano po kaya ang mali kong ginagawa? Tinanong ko siya, Nanay, gaano po katagal ninyong binabasa ang buhok niyo bago magsabon? Mga 10 segundo lang. Kapag medyo basa na ang bato ko, nagsasabon na ako. Iyon pala ang problema. Nanay, subukan po ninyong ibabad ang inyong anit sa tubig sa loob ng 1 minuto at kalahati. Habang ginagawa ito, dahan-dahang masahiin ang anit gamit ang inyong mga daliri. Pagkatapos ng 3 linggo, bumalik si Nanay Elena na nagniningning ang mga mata. Dok, pagbabad lang pala ang kailangan. Nagsimula nang tumubo ang buhok ko. Tingnan niyo po ang tuktok ng ulo ko. Lahat ng ito ay bago? Totoo nga. Sa tuktok ng kanyang ulo, may mga maliliit at malalambot na buhok na tumutubo na parang balahibo ng sisiw. Bakit napakahalaga ng pagbabad? Kapag nababad sa tubig, ang dead skin cells, lumalambot ito. Parang tuyong sponge na lumalambot kapag inilubog sa tubig. Dahil dito nakakapasok ang sabon hanggang sa ilalim ng dead skin cells. Nalilinis nito ang mga parte na talagang marumi. Bukod pa rito, nabubukas din ang mga pores. Ang pores ay ang butas kung saan lumalabas ang buhok at karaniwan itong nakasara. Pero kapag binabad sa maligamgam na tubig sa loob ng 1 minuto at kalahati, bumubukas ito. Kapag bukas ang pores, nakakapasok ang mga sangkap ng sabon at nagbibigay ng nutrisyon para kang nagpapakain sa ugat ng iyong buhok. 1 minuto at kalahati lang po, katumbas lang ng pagpunta sa banyo. Paano ito gagawin? Hawakan ang shower at patuloy na basain ang inyong anit. Gamit ang dulo ng inyong mga daliri, dahan-dahang masahiin ang anit ng pabilog. Parang nagdudurog ng tokwa. Huwag gagamitin ng kuko. Ang malambot na dulo ng daliri ang dapat gamitin. Sa ganitong paraan, lalambot ang mga dead skin cells. Pero mga kaibigan, magtatanong ako sa comment. Kung hanggang ngayon ay hindi aabot ng 30 segundo ang pagbabadyo ng buhok bago mag-shampoo, pakipindot ang numerong 1. Gusto kong malaman kung gaano karami sa inyo. Pero teka, hindi pa tapos kahit nakapagbabad na kayo ng 1 minuto at kalahati, ngayon ay magsasabon na. At dito, karamihan, nagkakamali. Kung hindi nyo alam ang pangatlong hakbang delikado, marami sa inyo ang direktang ikinukuskus ang sabon sa buhok, di ba? Wag na wag niyo pong gagawin yan. Dahil diyan babarahan ng sabon ang inyong mga pores, hindi ito makakahinga. Mayroon akong pasyente na namula at namaga ang anit dahil hindi sinunod ang pangatlong hakbang. Isinugod siya sa emergency room. Kaya wag ninyong kalimutan ang pangatlo. Pangatlo, paggamit ng foaming net. Mga kaibigan, paano kayo nagsasabon ng buhok? Direktang ikinukuskus ang sabon sa ulo, di ba? Wag na wag po ninyong gagawin iyan dahil ang mga piraso ng sabon ay babara sa inyong mga pores. Parang basurahan na binuhusan ng tissue paper. Kapag nabarahan ang pores, ano ang mangyayari? Hindi makakahinga ang buhok. Parang halaman na nalalanta kapag hindi dinidiligan. Ganoon din ang buhok. Kapag nabarahan ang pores at hindi nakakakuha ng nutrisyon, nalalanta ito. Pagsapit ng edad 60, humihina ang mga pores. Nung bata pa tayo, malalaki ang pores, pero sa pagtanda, lumiliit ito. Kaya mas madali itong mabarahan. Meron akong pasyente, si Tatay Ricardo, 76, taong gulang mula sa Quezon City.
Bumili siya ng Dove soap ayon sa sinabi ko. Sinunod niya ang tamang temperatura ng tubig at nagbabad ng 1 minuto at kalahati. Pero pagkatapos ng 2 linggo na mula at namaga ang kanyang anit, hindi siya makatulog sa gabi dahil sa kati. Dok, parang hindi hiyang sa akin ang sabon na ito. Lalo pang lumala. Tinanong ko siya, Tatay, paano po kayo gumagamit ng sabon? Siyempre, direktang ikinukuskos sa ulo para bumula. Iyon pala ang problema. Tatay, huwag niyo pong ididikit ang sabon sa inyong ulo. Sa kamay niyo po dapat palabasin ang bula. Sa kamay, mahirap bumula. Kaya itinuro ko sa kanya ang foaming net na mabibili rin sa mga tindahan. Mga 50 piso lang. Pero sabi ni Tatay Ricardo, sayang naman ang 4-5 piso. Wala bang ibang paraan? Kaya sinabi ko, Tatay, meron po ba kayong net ng sibuyas sa bahay? Yung pinaglalagyan ng sibuyas kapag bumibili sa palengke? Oo, meron. Hugasan nyo lang po yon ng mabuti at ilagay ang sabon sa loob. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik si Tatay Ricardo at malinis na ang kanyang anit. Dok, inilagay ko ang sabon sa net ng sibuyas at nawala ang kati. Wala pa akong ginastos. Ano ba ang meron sa foaming net o net ng sibuyas at napakabisa nito? Kapag ikinuskos ang sabon gamit ang net, napakaraming bula ang lumalabas. Ang bula ay pinaghalong hangin, tubig at sabon. Mabigat ang piraso ng sabon pero magaan ang bula. Parang cotton candy. Kapag ipinahid ang malambot na bula sa anit, nililinis nito ang anit nang hindi binabarahan ang mga pores. Parang naglilinis ng balat ng sanggol. Nag-eksperimento ako. Hinati ko ang 40 pasyente sa 2 grupo. Ang unang grupo, 20 tao, ay direktang ikinuskos ang sabon sa ulo. Ang pangalawang grupo, 20 tao, ay gumamit ng foaming net para bumula bago gamitin. Pagkatapos ng 1 buwan, ano ang resulta? Sa unang grupo, 8 sa 20 ang nagkaroon ng problema sa anit, namula ng ngati o nagkaroon ng butlig. Pero sa pangalawang grupo, 19 sa 20 ang nanatiling malusog at walang problema. Ano ang pagkakaiba? Ang foaming net, paano ito gamitin? Bumili ng foaming net o hugasan ng mabuti ang net ng sibuyas sa bahay. Hugasan ang net ng sibuyas ng 3 beses sa umaagos na tubig gamit ang sabon hanggang sa mawala ang amoy ng sibuyas. Pagkatapos ilagay ang Dove soap sa loob ng net, talian ang dulo at handa na. Basain ng kaunting tubig ang net. Pagkatapos ikuskus ito sa palad ng pabilog. Sa loob ng 10 segundo dadami na ang bula. Saluhin ang bula sa palad. Pagkatapos ang bula lang ang ipahid sa ulo. Wag na wag ididikit ang sabon sa ulo. Pagkatapos ipahid ang bula, dahan-dahang masahin ang anit gamit ang dulo ng mga daliri, pabilog na parang gumuguhit ng tuldok, wag diinan, dahan-dahan lang na parang humahawak ng tokwa, mula sa tuktok papunta sa gilid at sa likod. Kailangan malinis lahat ng parte. At wag na wag kakamutin gamit ang kuko. Masusugatan ang anit at magkakaroon ng impeksyon. At isa pa, wag masyadong maraming bula. Sapat na ang 1 palad. Kung masyadong marami, mahihirapan kayong magbanlaw. Ngunit hindi pa tapos, kalahati pa lang yan. Ngayon ay magbabanlaw na. At kung hindi nyo alam ang pangalawang hakbang, magiging sobrang tigas at tuyo ng buhok nyo, hindi ito masusuklay. Magkakabuhol-buhol at hindi mapasok ng daliri. Meron akong pasyente na hindi makapagpa-perm sa salon dahil dito. Sinabi raw ng stylist na masyadong matigas ang buhok niya. Kaya napakahalaga ng pangalawang hakbang, lalo na sa mga kababaihang senior citizen. Pangalawa, suka bilang conditioner. Pagkatapos maghugas ng buhok, gamit ang sabon, nagiging matigas ito, di ba? Parang walis tingting. Bakit? Dahil ang sabon ay medyo alkaline. Nagiging magaspang ang ibabaw ng buhok para kang gumamit ng liha. Kaya kailangan nating palambutin ang buhok. At dito natin gagamitin ng suka. Suka, ibubuhos sa buhok. Opo, tama po. Suka, meron akong pasyente si Lola Fe, 81 taong gulang. Mula sa Iloilo City. Bumili siya ng Dove soap ayon sa sinabi ko. Sinunod niya ang tamang temperatura ng tubig, pagbabad at paggamit ng foaming net. Pero pagkatapos ng 1 buwan, bumalik siya na malungkot. Dok, sobrang tigas ng buhok ko. Hindi ko masuklay.
hindi mapasok ng daliri. Tinanong ko siya, Lola, mayroon po ba kayong ipinapahid pagkatapos magsabon? Wala. Banlaw lang. Iyon pala ang problema. Lola, may suka po ba kayo? Suka, yung ginagamit sa pagluto. Opo, yun nga po. Nagulat si Lola Fe. Ibubuhos ko ang suka sa buhok ko. Kaya, ipinaliwanag ko ng detalyado. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik si Lola Fe na ibang-iba na ang itsura. Dok, pagkatapos kong gumamit ng suka, naging kasing lambot ng seda ang buhok ko. Parang bumalik ako 50 taon na ang nakalipas. Bakit napakabisa ng suka? Ang sabon ay medyo alkaline kaya bumubukas ang cuticle o ibabaw ng hibla ng buhok. Nagiging magaspang ito na parang balat ng puno. Ngunit ang suka ay acidic. Ang asim nito ang nagsasara sa cuticle ng buhok. Ang dating magaspang ay nagiging makinis at lumalambot ang buhok, parang bagong damit. Bukod pa rito, pinapatay din ng suka ang masasamang bakterya sa anit. 9 sa bawat 10 bakterya ang namamatay. Kapag nawala ang masasamang bakterya, nawawala rin ang kati. Masarap din ang tulog sa gabi. Nag-eksperimento ako. Hinati ko ang 30 pasyente sa 2 grupo. Ang unang grupo, 15 tao, sabon lang ang ginamit. Ang pangalawang grupo, 15 tao, ay gumamit ng suka bilang conditioner pagkatapos magsabon. Pagkatapos ng 2 linggo, ano ang resulta? Sa unang grupo, 25 sabon, ang nagsabing matigas ang kanilang buhok. Mahirap suklayin. Pero sa pangalawang grupo, 14 ang nagsabing malambot ang kanilang buhok. Ano ang pagkakaiba? Ang suka bilang conditioner. Paano ito gagawin? Ihanda ang suka sa bahay. Yung ginagamit sa pagluto. Kahit anong suka pwede. Maglagay ng 1 litrong tubig sa isang palanggana. Katumbas ng 1 malaking bote ng mineral water. Magpatak ng 3 patak lang ng suka. 3 patak lang po. Huwag dadamihan. Tama na yung medyo naamoy ang suka kapag inilapit ang muka sa palanggana. Pagkatapos magsabon ng buhok at banlawan. Kailangang matanggal lahat ng bula. Pagkatapos banlawan, ibabad ang buhok sa tubig na may suka mula tuktok hanggang batok. Ibabad sa loob ng 30 segundo. Habang nakababad, haplusin ang buhok gamit ang mga daliri para manuot ang suka. Pagkatapos ng 30 segundo, banlawan ulit ng malinis na tubig hanggang sa mawala ang amoy ng suka. Yun lang po. Nag-aalala ba kayo sa amoy? Huwag po kayo mag-alala. 1 banlaw lang sa malinis na tubig, mawawala na ang amoy. Marami sa mga pasyente ko ang nag-alala rin. Pero pagkatapos nilang subukan, sinabi nilang walang amoy. Sa halip, bumango pa raw ang buhok nila. Amoy malinis. Ngayon, kung nagawa nyo na hanggang dito, 99% na kayong tapos. Ang unang pinakamahalaga, kung hindi nyo ito gagawin, masasayang lang ang lahat ng ginawa nyo. Meron akong pasyente na nasira ang anit dahil dito, na ospital pa. Sa malalang kaso, maaring hindi na tumubo ang buhok ng permanente. Totoo po ito. Kaya huwag ninyong kalimutan ang unang hakbang, ihanda ang panulat, una pagpapatuyo gamit ang malamig na hangin. Pagkatapos maghugas ng buhok, ano ang ginagawa nyo? Pinapatuyo lang sa hangin, di ba? Punas-punas lang, tapos hahayaan na. Huwag nyo pong gagawin yan. Ang pagpapatuyo sa hangin ay nakakasira ng anit. Nagiging mabaho at nalalagas ang buhok. Naku, Dok, totoo ba yan? Hindi ba sapat na matuyo lang? Hindi po, delikado po yan. Meron akong pasyente, si Lolo Jose, 69, taong gulang mula sa Maynila. Sinunod niya lahat ng sinabi ko. Tamang temperatura ng tubig, pagbabad foaming net at suka. Pero pagkatapos ng 3 linggo, isinugod siya sa emergency room. Namula ang kanyang anit at may nana. Sobrang baho. Lolo Jose, anong nangyari? Sabi niya, habang nasasaktan, Dok, sinunod ko lahat ng sinabi niyo. Pero tinamad akong gumamit ng hair dryer. Hinayaan ko na lang matuyo. Iyon pala ang problema. Kapag hinayaan nating matuyo sa hangin, nananatiling basa ang anit ng mahigit 2 oras. Dito na nagsisimulang umasim ang amoy. Parang damit na pinatuyo sa loob ng bahay tuwing tag-ulan umaasim, di ba? Ganoon din ang anit. Sa basang anit, dumarami ang masasamang bakterya. Mga bakterya na to ang nagdudulot ng mabahong amoy at sumisira sa anit.
Kung palaging ganito magkakaroon ng impeksyon ang anit, mamumula mangangati at magkakaroon ng nana. Sa malalang kaso, magkakaroon ng sugat sa anit at hindi natutubo ang buhok. 3 linggo kong ginamot ang anit ni Lolo Jose. Uminom pa siya ng antibiotics. Alam niyo ba kung magkano ang ginastos niya? 20 piso. Dahil lang sa tinamad siyang gumamit ng hair dryer, gumastos siya ng 20 piso. Nag-eksperimento ako. Hinati ko ang 60 pasyente sa 2 grupo. Ang unang grupo, 30 tao, ay nagpatuyo sa hangin. Ang pangalawang grupo, 30 tao ay gumamit ng hair dryer na may malamig na hangin. Pagkatapos ng 1 buwan, ano ang resulta? Sa unang grupo, 14 sa 30 ang nagkaproblema sa anit. Nangati, bumaho at nagkaroon ng butlig. Pero sa pangalawang grupo, 28 sa 30 ang nanatiling malusog. Ano ang pagkakaiba? Ang pagpapatuyo gamit ang malamig na hangin. Bakit kailangang malamig na hangin? Hindi ba pwedeng mainit? Ang mainit na hangin ay nagpapatuyo ng sobra sa anit. Parang disyerto. Nawawala pati ang natural na langis ng anit. Nagiging bitak-bitak at nagkakaroon ng balakubak. Parang bukid na natuyo dahil walang tubig. Kaya kailangan nating gumamit ng malamig na hangin. Paano ito gagawin? Una, tuyuin ang buhok gamit ang tuwalya. Huwag na huwag ipapagpag, idiin ang tuwalya para masipsip ang tubig. Parang nagpapatuyo ng tokwa. Kapag ipinagpag, magkakabuhol-buhol at mapuputol ang buhok. Kaya idiin lang. Pagkatapos, kunin ang hair dryer, ilagay sa cool air mode. Karamihan ng hair dryer ngayon ay meron yan. Yung may kulay asul o snowflake na simbolo. Ilayo ang hair dryer ng 10 cm mula sa anit, mga 2 daliri ang layo. Kung masyadong malapit, mabibigla ang anit. Kung masyadong malayo, hindi matutuyo. Itutok ang malamig na hangin sa anit. Mula tuktok papunta sa gilid at sa likod, gamitin ang mga daliri para hawiin ang buhok at makapasok ang hangin sa anit. Hindi bababa sa 5 minuto. Kailangang matuyo ng husto ang anit. Kapain ang anit. Hindi dapat may basa. 5 minuto. Ang tagal naman. Mga kaibigan, 5 minuto lang po yan. Katumbas lang ng pagpunta sa banyo. Panonood ng isang news segment, ang po 5 minutong ito ang magliligtas sa inyong anit. Kapag tuyo na ang anit, ang moisturizing ingredients ng Dove soap ay gagawa ng protective layer. Ito ang magpoprotekta sa anit. Parang greenhouse na nagpoprotekta sa mga pananim. Kailangan ang layer na ito para tumubo ng maayos ang buhok. Hindi masasayang ang nutrisyon at mapupunta lahat sa buhok. Paano kung walang hair dryer? Gumamit ng electric fan. Itutok sa anit ng 10 minuto sa mahinang setting. Pwede kayong umupo sa harap nito. Kung walang electric fan, bumili ng hair dryer. Merong mga mura lang na mabibili. Nanghihinayang sa gagastusin. Ang treatment sa anit ay 18,000 piso. Sa halaga ng hair dryer, makakatipid kayo ng malaki. Ngayon, ang huling bahagi, may mga tao na hindi dapat gumamit ng paraang ito. At mayroon din akong espesyal na regalo para sa inyo na nanood hanggang sa dulo. Una, ang mga hindi dapat gumamit nito. Una, kung may sugat kayo sa anit, mag-ingat. Kung may galos o langib, pumunta muna sa doktor. Gamitin ang paraang ito kapag magaling na ang sugat. Pangalawa, kung may malubhang sakit sa balat sa anit, mag-ingat. Kung malala ang seborrheic dermatitis o psoriasis, magpagamot muna. Pagkatapos magamot, makakatulong ang paraang ito para hindi na bumalik. Pangatlo, kung may allergy sa suka, huwag nang gamitin ng suka. Kung nangangati o namumula ang balat kapag nalagyan ng suka, malinis na tubig na lang ang gamitin. Epektibo pa rin kahit ang 4 na hakbang lang ang gawin. Ngayon, ang ipinangako kong regalo, ang paraan para tumagal ng 3 beses ang inyong Dove soap. Pagkatapos gamitin ng sabon, basa pa ito. Kung hahayaan lang mabilis itong matutunaw, sa 1 linggo kalahati na ang mababawas. Kaya gawin nyo to. Pagkatapos gamitin ng sabon, idiin sa tuwalya para matanggal ang tubig. Pagkatapos, ilagay sa bintana o sa isang estante. Mas maganda kung mahangin. Huwag na huwag ilalagay sa sabunan na naipunan ng tubig.
lalambot ang sabon. Sa ganitong paraan tatagal ang sabon ng 3 beses. Ang dating 1 buwan, magiging 3 buwan. Ang 70 piso ay magiging parang 23 piso na lang. Ngayon, ibuod natin ang 5 hakbang. Pang-5. Temperatura ng tubig maligamgam lang. Yung tama lang ang init kapag idinampi sa pulsuhan. Pang-4, pagbabad sa tubig. Ibabad ang anit ng 1 minuto at kalahati. Pangatlo, paggamit ng bula. Huwag idikit ang sabon sa ulo bula lang. Pwedeng gumamit ng net ng sibuyas. Pangalawa, suka bilang conditioner. 1 litrong tubig na may 3 patak ng suka, ibabad ng 30 segundo. Una, pagpapatuyo gamit ang malamig na hangin. Tuyuin ng husto gamit ang hair dryer sa loob ng 5 minuto. Kung susundin nyo ang 5 hakbang na ito sa halagang 70 piso, kakapal ang inyong buhok. Ang dating 1,200 piso kada buwan ay magiging 70 piso na lang. Sa 1 taon, makakatipid kayo ng mahigit 3 bilyong piso. 1 taon na pong baon ng apo nyo yan. Pero kung pagkatapos ninyong panoorin ito ay hindi nyo gagawin, walang mangyayari. Simulan nyo na ngayon. Pumunta na sa supermarket at bumili ng 1 Dove soap. Mga 70 piso lang. Pag-uwi, subukan nyo ngayong gabi. Sundin ang 5 hakbang na itinuro ko. Pagkatapos ng 1 buwan, tumingin sa salamin. Tingnan ang tuktok ng inyong ulo, siguradong may pagbabago. Naranasan na to ng 120 kong pasyente, epektibo rin sa 10 kong kasamahang doktor. Kayo naman ang susunod. Pagkatapos ng 3 buwan, maririnig nyo ito mula sa mga kakilala ninyo. Wow, ang kapal na ng buhok mo. Anong sikreto mo? I-share mo naman. Kapag nangyari yan, i-share nyo yung video na to. Ipadala sa mga kaibigan ninyong may problema sa hair loss. Sa mga kaibigan sa community center, sa simbahan, sa pamilya, ipadala sa lahat. Sa pamamagitan ng video na ito, sama-sama tayong magkaroon ng malusog na pagtanda. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga health tips na ibabahagi ko. I-like niyo na rin po. Ang 1 like niyo ay makakatulong para mapanood ito ng mas maraming tao. I-share niyo rin ang inyong karanasan sa comments. I-comment ang sisimulan ko na ngayon at susuportahan ko kayo. Pagkatapos ng 1 buwan, balikan nyo ang video na ito at i-comment ang resulta. Ipagmalaki nyo. Pagkatapos ng 1 buwan, may tumubo ng buhok sa tuktok ng ulo ko. Mga kaibigan, habang tumatanda, kalusugan ang pinakamahalaga. Kapag makapal ang buhok, mukha tayong 10 taon na mas bata. Sasabihin ng mga apo nyo, ang ganda ni Lola, ang gwapo ni Lolo. Hindi kailangan gumastos ng malaki para maging malusog. Sapat na ang tamang kaalaman. At pagsasagawa nito, kahit sa halagang 70 piso lang, sa 35 taon ko bilang doktor, ito ang natutunan ko. Ang pinakamasayang pakiramdam ay kapag nakikita kong gumagaling ang mga pasyente ko. Mas masarap sa pakiramdam na tulungan silang gumaling sa murang paraan kaysa kumita sa pagbebenta ng mamahaling gamot. Kaya ko ginawa ang video na ito. Naway magkaroon kayong lahat ng malusog at masayang pagtanda. Panatilihing makapal ang inyong buhok at maging isang magandang lolo at lola sa inyong mga apo. Patuloy po ako magbabahagi ng mga impormasyong makakatulong sa inyo dito sa aming channel na Gintong Kalusugan. Hanggang sa susunod na video.